Magandang araw sa inyong lahat sa Sole Stories. Matapos akong palayasin sa sarili kong master bedroom, umalis ako ng tahimik. Pagkalipas ng 3 buwan, inanunsyo ko ang aking huling habilin at gumuho ang mundo ng aking anak. Dati, naniniwala ako na nagpapalaki ka ng mga anak para maisuporta sa iyong pagtanda. Pero ang realidad, tumama sa akin na parang 1 toneladang bricks. Lumalabas na ang pagpapalaki ng mga anak ang nagiging dahilan kung bakit mo kailangan ng suporta sa iyong pagtanda. Ang pangungusap na iyon ay parang isang manipis na karayom na sumaksak ng diretsyo sa puso ko. Napakasakit na halos hindi ako makahinga. Ang manugang kong si Jessica, hindi man lang tumawag. Wala man lang abiso. Basta't inilipat niya ang mga magulang niya, na nakatira sa malayo, papunta sa bahay namin at pinwesto sila sa dati kong master bedroom. Ngiting-ngiti pa siya, ang tono niya ay parang nagbabalita ng isang holiday. Mama, pwede po kayong tumira sa guest room. Nagkakaedad na kasi ang mga magulang ko, nahihirapan na silang gumalaw. Ang master bedroom po kasi may balcony. Mas maliwanag at mas madali para sa kanila magpainit sa araw. Pati ang lumang recliner na pagmamay-ari ng yumaong asawa ko, nakasiksik sa pader. Unti-unting lumubog ang puso ko, parang nahuhulog ako sa isang bangin. Isang lamig na tumagos diretsyo sa buto ko. Tama na, naisip ko. Matanda na ako. Nabuhay lang ako ng ganito katagal para maging sakit sa mata nila. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nakipag-away. Alam ko na ang pakikipagtalo sa isang taong katulad ni Jessica ay magmumukha lang akong hangal. At ang anak kong sunod-sunuran, si Matthew, na kontrolado ng asawa niya, hindi siya karapat-dapat sayangin ang laway ko. Nang hapon na iyon, habang masaya silang nagpapahinga, tahimik akong nag-impake ng maliit na maleta. Siguro akala nila nagtatantrums lang ako, baka nagmamaneho papunta sa bahay ng kapatid ko ng ilang araw, at kapag wala na akong mapuntahan, babalik akong nagmamakaawa, handang maging libreng yaya at ulit nila. Ha! Ang babaw. Ang pangalan ko ay Eleanor Vargas. Bago ako nagretiro, isa akong guro ng Ingles sa high school. Ginugol ko ang buhay ko sa pagtuturo, pagpapaliwanag ng mga aralin, at paninindigan sa aking mga prinsipyo. Maling-mali ang pagkakakilala nila sa akin. Ang anak kong si Matthew, ang laging gusto panatilihin ang kapayapaan at pagkukunwari ng pagkakaisa, biglang namula. Galit na galit, parang pusang natapakan ang buntot. Sa wakas, naintindihan niya kung sino talaga ang maihawak ng kapangyarihan sa pamilyang ito. Pero huli na ang lahat. Ang pangalan ko ay Eleanor Vargas, at ako ay 62 taong gulang. Isa akong retiradong guro ng Ingles sa high school. Pumanaw ang asawa ko dahil sa sakit ilang taon na ang nakalipas, naiwan kaming 2 lang ng anak kong si Matthew. Noong una akong nagretiro, akala ko sa wakas makakapamuhay na ako ng tahimik. Pero matapos mag-asawa si Matthew at magkaroon ng sariling anak, hindi ko pa rin kayang lubusang bumitaw. Sa kahilingan nila ni Jessica, lumipat ako sa kanila. Tutulong ako sa pagbabantay sa apo kong si Leo sa araw, at magluluto at maglilinis ako sa gabi. Mukhang matatag ang buhay. Sa panlabas, kami ang perpektong larawan ng isang masaya at multigenerational na pamilya. Pero sa ilalim ng kalmadong ibabaw, malakas ang agos. Ang manugang kong si Jessica ay bata, maganda, at marunong magpaamo. Mukha siyang mabait, pero matalas at mapanuri. Wala siyang kontrol sa paggastos. Mga bagong designer handbags, madalas na spa days, at nail appointments, habang ang malaking bahagi ng gastusin sa bahay ay napupunta sa akin at kay Matthew. Magalang siya sa akin, pero ang mga sulyap ng paghamak at pagkainip sa kanyang mga mata ay tumutusok sa akin na parang karayom. Halimbawa, ningitian niya ako sa hapunan at sasabihin, "Mama, medyo mabigat po ito." Sinusubukan po naming kumain ng healthy, low-carb. Pero palihim naman siyang o-order ng malaking pepperoni pizza para kay Leo. O kaya kukunin niya ang reading glasses na iniwan ko sa coffee table at sasabihin ng madrama, "Naku, Mama, ang vintage naman po ng frame na ito. O-orderan ko po kayo ng bagong pair sa Warby Parker." At syempre, hindi naman niya gagawin. Pinili kong palampasin ang lahat ng maliliit na bagay na ito. Sabi ko sa sarili ko, ang mahalaga masaya ang pamilya.
Nahihirapan din ang anak ko. At saka, sa akin naman nakapangalan ang bahay. Pinaghirapan namin ng asawa ko na ipundar ito. Sa katunayan, madalas kong ginagamit ang pensyon ko para tumulong sa pagbabayad ng utilities at grocery. Akala ko ang lahat ng sakripisyong ito ay magbubunga ng tunay na pasasalamat at respeto. Pero mga isang buwan na ang nakalipas, sinimulan ni Jessica na banggitin ang mga magulang niya. Mama, ang hirap po ng sitwasyon ng mga magulang ko sa probinsya. Luma na ang inuupahan nila at basa. Sobrang lamig sa taglamig at sobrang init sa tag-init. Sobrang sakit na po ng arthritis ni Papa. Sinubukan kong ipahayag ang aking mga alalahanin ng mahinahon at magalang. Jessica, napakaganda na gusto mong alagaan ang mga magulang mo, pero kailangan mong maging realistic. Wala tayong sapat na espasyo. Kung pupunta sila, saan sila titira at magkaiba ang routine natin. Baka hindi sila maging komportable at mas magiging mahirap lang para sa kanila. Ngumiti lang si Jessica, hindi na nagpatuloy at tumingin ulit sa kanyang phone, mabilis na nagtatad. Akala ko tapos na ang usapan. Wala akong ideya na wala siyang balak na talakayin ito sa akin. Nang araw na iyon, may watercolor class ako sa umaga sa community college. Huminto ako para bumili ng grocery sa daan pa uwi, nagbabalak na magluto ng masarap na hapunan para sa lahat. Nang ipasok ko ang susi at pumasok sa entryway, natigilan ako. Doon, nakatambak sa tabi ng pinto ang ilang lumang maleta at ilang malalaking striped woven plastic laundry bags, punong-puno. May narinig akong hindi pamilyar na tawanan na nagmumula sa sala. Nagtanggal ako ng sapatos at pumasok para makita ang dalawang estranghero na nakaupo sa sofa ko, ang pwesto kung saan ako laging umuupo. Tumingin sila sa paligid na may halong pagkaasiwa at pagkamausisa. Ang isa ay isang lalaki na may uban at kulubot na balat. Ang isa naman ay isang matandang babae na nakasuot ng floral print blouse, ang kanyang mukha ay isang mapa ng wrinkles. Mga magulang ni Jessica. Minsan ko lang sila nakilala sa kasal. Nang marinig ang pinto, dali-daling lumabas si Jessica sa master bedroom, naglalagay ng artipisyal na ngiti sa kanyang mukha. Ikinabit niya ang kanyang braso sa akin ng sobrang sweet. Mama, nandito na po kayo. Tignan nyo, nandito na ang mga magulang ko. Ipinahayag niya ito na parang magandang balita. Dito na po sila titira sa atin. Mas magiging masigla dito kapag mas maraming tao. Inilipat ko na po ang mga gamit niyo sa guest room, patuloy niya. Ang kanyang boses ay maliwanag. Ang master bedroom po ay para sa mga magulang ko. Matatanda na po sila at mahimbing matulog at mas tahimik po ang master bedroom. At saka, may malaking balcony po iyon. Maganda po ang sikat ng araw para sa kanila. Ang kanyang mga salita ay malinaw at ang bawat isa ay pumupukpok sa akin na parang pako. Hindi ito pag-uusap. Ito ay isang hostile takeover. Walang puwang para sa negosasyon. Tumingin ako sa kanya, nakabukas ang pinto ng kwarto ko. Wala na ang vanity ko na ginamit ko ng mahigit isang dekada. Sa halip, may nakalagay na thermos at ilang prescription bottles. Ang orchid na inalagaan ko ng ilang taon ay itinulak sa isang sulok, pinalitan ng isang pekeng halaman na hindi ko pa nakikita. At ang mga libro ko, ang family photo albums ko, at ang ilang keepsake mula sa yumaong asawa ko. Lahat sila ngayon ay brutal na isiniksik sa maliit at kaawa-awang espasyo ng guest room, parang isang grupo ng mga homeless refugee. Ang anak kong si Matthew ay nakatayo sa likod ng kanyang asawa, ang kanyang mga mata ay palingalinga. Naglalaro siya sa kanyang mga kamay at nanginginig ang kanyang mga labi bago siya bumulong, Mama, gusto lang ni Jess na tumulong. Tumulong? Paano ito nakakatulong? Ito ay isang blatant at arrogant na pagkuha ng espasyo ng ibang tao, at pinag-uusapan nila ito na parang isang noble act. Sa sandaling iyon, ang naramdaman ko lang ay isang nagielong lamig na gumagapang mula sa aking mga paa, diretso sa puso ko, at papunta sa aking ulo. Ang galit ay nagliyab sa aking tiyan na parang asido, at masakit na halos hindi ako makahinga. Pero hindi ako sumabog. Huminga ako ng malalim, pinigilan ito, at dahan-dahang pinalabas, pinipigilan ang bulkan ng galit sa loob ko. Ang pakikipagtalo kay Jessica ay walang saysay. Ipapakita niya lang ako bilang unreasonable at petty na mother-in-law.
Ang pakikipagtalo kay Matthew ay mas masahol pa. Maguguluhan lang siya at magtatago sa likod ng kanyang asawa. Sa labas ng pinto, naririnig ko si Jessica at ang kanyang ina na nagtatawanan, masayang nag-uusap tungkol sa kung anong klaseng bagong kortina ang dapat nilang bilhin at kung anong mga bulaklak ang dapat nilang itanim sa balcony, na parang ang kwarto ay pagmamay-ari na nila noon pa man. Sa loob ng pinto ay ang aking mundo na ginulo ng aking pagpapaalis. Tumingin ako sa aking mga personal na gamit na basta na lang itinapon sa sulok. Ang ilan sa aking mga damit ay nakatambak sa kama. Ang mga lumang libro na iniwan sa akin ng asawa ko ay nasa sahig, baluktot ang mga pahina. May picture frame na bumagsak. Basag ang salamin sa sulok. Ito ay isang litrato ng asawa ko at ako noong bata pa kami. Malinaw pa rin ang kanyang maliwanag na ngiti. Parang hiniwa ng basag na salamin ang puso ko. Isang tahimik at nakakasakit na karot. Pumunta si Matthew sa pintuan, naglalaro sa kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng paghingi ng paumanhin. Mama, huwag kang magalit, si Jessica. Sinubukan niyang magpaliwanag, mahina ang kanyang boses. Hindi ako lumingon. Wala siyang respeto sa akin bilang kanyang mother-in-law, at mas lalong wala siyang respeto sa katotohanan na ako ang tunay na nagmamay-ari ng bahay na ito. Nakita ko rin ang kaduwagan at kahinaan ng anak ko. Sa harap ng kanyang mapanghimasok na asawa, wala siyang lakas ng loob na magsalita. Walang mas masakit pa sa isang pusong sumuko na. At kapag nawala na ito, kahit ang pakikipagtalo ay parang walang saysay. Napagtanto ko na ang pinakamalaking distansya sa mundo ay hindi sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ito ay ang pagtayo sa harap ng iyong anak. Nang hapon na iyon, habang masayang ipinapakita ni Jessica sa kanyang mga magulang ang paligid, nagdahilan si Matthew na umalis. Baka pumunta siya sa isang sports bar para manood ng laro. Basta't makatakas sa katotohanan ng nangyari. Ang mga damit, ang bedding, ang mga gamit na ginagamit ko araw-araw. Halos lahat ng iyon ay iniwan ko. Kanila na iyon. Makakatipid ako sa abala. Hindi mo dapat ilantad ang maruming labada ng pamilya mo. Saka, mag-aalala lang siya. Pagkatapos kong magbaba, tinawagan ko ang cleaning service at inayos ang oras. Nang maayos ang lahat, kinuha ko ang aking maliit na carry-on suitcase, handang umalis sa bahay na sumasakal sa akin. Pagkatapos ay isang peking ngiti ang mabilis na lumitaw sa kanyang mukha. Mama, saan po kayo pupunta? Bakit po kayo nag-impact? Pamilya tayo. Hindi natin dapat hayaan na lumala ang mga bagay-bagay. Huwag po kayong magalit dahil sa maliit na bagay. Inilagay niya ang kanyang kamay sa aking braso tungkol sa master bedroom. Kung hindi po talaga kayo komportable, pwede po tayong mag-usap tungkol dito. Sabi niya, mag-usap. Pero ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalkula. Wala siyang balak na ibalik sa akin ang kwarto. Akala niya nagtatantrums lang ako, nagbabalak na tumira sa kapatid ko ng ilang araw hanggang sa kumalma ako, o kaya mag-offer sila ng half-hearted na paghingi ng tawad at pagkatapos ay babalik ako. Mag-usap, naisip ko. Matapos ninyong itapon ang lahat ng gamit ko, saka tayo mag-uusap. Hindi ko siya kayang tignan. Tumalikod ako at naglakad papunta sa pinto para magsuot ng sapatos. Mama, aalis po ba talaga kayo? Isang tingin ng malamig at confident na pagbasura, na parang sinasabi, hayaan mo siya. Saan pupunta ang isang matandang babae? Wala siyang pera, walang suporta. Babalik din siya, handang gawin ang sinasabi natin. Natawa ako sa sarili ko, ang kapal ng mga taong ito. Bibigyan mo sila ng 1 pulgada, kukuha sila ng 10 milya hanggang sa maisandal kanila sa isang sulok. Walang saysay ang makipag-usap sa kanila. Mas mabuti pang ipakita mo ang iyong baraha at hayaan silang harapin ang realidad. Hindi ko pinansin ang drama nila, binuksan ko ang pintuan. Naghihintay na ang taxi na tinawagan ko sa baba. Nang sumakay ako at pinanood ang pamilyar na mga kalsada na dumadaan sa bintana, hindi ako umiyak. Sa halip, nakaramdam ako ng hindi kapanipaniwalang kaginhawahan at kalayaan. Pakiramdam ko isang bilanggo ako na sa wakas ay nakalaya mula sa mabibigat na tanikala at nakikita ang araw sa unang pagkakataon. Walang masakit pa sa isang pusong sumuko na. Pero baka maganda iyon.
Kapag sumuko ang puso, titigil ang sakit. Binuksan ko ang lahat ng bintana, hinahayaan ang sariwang hangin at maliwanag na sikat ng araw na pumasok, itinataboy ang alikabok at ang dilim. Tumingin ako sa aking pamilyar na mga gamit, luma na, pero puno ng alaala namin ng asawa ko nang pinipili namin ang bawat isa, nakaramdam ako ng nawalang kapayapaan at seguridad. Dito ako tunay na nabibilang. Walang peking ngiti, walang manipulative na laro, at walang sumasakal na pressure. Nagsimula akong planuhin ang aking tunay na pagreretiro. Nag-sign up ako sa watercolor class na gusto ko dati sa community college. Araw-araw, nagpipinta ako, pinapakalma ang aking isip. Nakipagkita ako sa iba pang retiradong guro. Naglalakad kami sa parke o nagkikita sa isang cave, nag-uusap at nagtatawanan lang. Naging madali, relaxed at komportable ang buhay. Sa gabi, gagawa ako ng isang tasa ng tsaa at manonood ng telebisyon o magbabasa ng ilang pahina ng libro. Sa unang ilang araw, tatawag si Matthew, nag-aalangan ang kanyang boses. Mama, okay lang po ba kayo dyan? Kailan po kayo balak bumalik? Laging pareho ang kalmadong sagot ko. Komportable ako sa sarili kong bahay. Hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Alagaan mo na lang ang sarili ninyo at siguraduhing inaalagaan ninyo si Leo. Tahimik pero matatag ang boses ko. Walang puwang para sa negosasyon ang aking tono. Pagkalipas ng ilang panahon, dapat naramdaman niya ang aking determinasyon. O baka sinabihan siya ni Jessica na tumigil. Naging madalang ang mga tawag. Minsan magpapadala siya ng Happy Thanksgiving text o generic na kumusta po kayo, mama? Parang malamig, parang nag-check lang siya. Wala akong pakialam. Dati akala ko ang kaligayahan sa pagtanda ay ang pagiging sentro ng buhay ng iyong mga anak at apo, ang laging pag-aalala sa kanila. Ngayon naintindihan ko na ang tunay na kaligayahan ay ang pagkakaroon ng pera sa iyong bank account, ang pagiging malusog, at ang pamumuhay ng isang tahimik at mapayapang buhay, at ang pinakamahalaga, ang hindi pagkakaroon ng kahit sino sa iyong buhay na madaling makakasira sa araw mo. Pero lumipas ang isang buwan at hindi lang ako bumalik, hindi rin ako tumawag para humingi ng tulong o magreklamo. Nabigo ang kanyang maliit na bitad. At ngayon, kinakabahan na siya. Una, pinatawag niya si Matthew, sinusubukan ang tubig at kinukumbinsi akong bumalik. Nang hindi ako gumalaw, sa wakas ay nag-breakdown siya at tinawagan ako. Nang sagutin ko, nagsimula siya sa isang peking sirupi na pag-aalala, nag-iingat ang kanyang boses. Mama, hindi po kami komportable na mag-isa kayong nakatira. At si Leo. Hinahanap niya ang kanyang lola araw-araw. Gumawa lang ako ng isang non-committal na gift, sinasadya na huwag kumagat. Tumigil siya at naririnig ko ang pagiging iritado na gumagapang sa kanyang boses. Mama, alam niyo po, dahil nandito ang mga magulang ko, lumaki talaga ang gastusin namin. Noong nandito po kayo, tumutulong kayo, pero ngayon. Ipinapakita na niya ang totoong kulay niya. Nagpatuloy siya, nagpapahiwatig. Ang paa po ni Papa. Sabi po ng doktor kailangan niya ng physical therapy, at lumalaki na po ang copays, at due na ang soccer fees ni Leo. Sobrang tight na po talaga. Ang lahat ng ito ay tungkol sa isang bagay. Gusto niyang bigyan ko sila ng pera. Natawa ako sa sarili ko pero matatag ang boses ko. Ganun ba? Kung ganun, kailangan ninyong galingan ang pagbabudget. Siguro hindi inaasahan ni Jessica ang sagot na iyon. Natigilan siya ng ilang segundo at pagkatapos ay tumigas ang kanyang boses. Mama, ang ibig ko lang sabihin, may maganda po kayong pensyon. Hindi niyo po ba kami matulungan kahit konti? Pamilya naman po tayo. Kailangan ninyong isipin ang big picture. Pamilya. Inulit ko ang salita, puno ng irony ang aking boses. Noong inilipat ninyo ang mga magulang mo, kinuha ang kwarto ko, at itinapon ako sa guest room na iyon na parang basura. Inisip niyo ba ang pamilya noon? Inisip niyo ba ang big picture? Hindi ko siya binigyan ng pagkakataong makipagtalo. Diretsahan kong sinabi, Jessica, ang pensyon ko ang pinaghirapan ko sa buong buhay ko. Ito ang seguridad ko sa pagtanda at sapat lang ito para sa akin. Dahil kaya mong ilipat ang mga magulang mo para tumira sa inyo nang walang pahintulot ko.
Kaya panagutan mo ang responsibilidad na kaakibat nito. Hindi ka nagkonsulta sa akin noon, kaya huwag mong asahan na babayaran ko ang mga desisyon mo ngayon. Pagkatapos kong magsalita, binaba ko ang phone. Habang nakikinig sa dial tone, nagpakawala ako ng isang mahabang hininga. Dati ako ang makapangyarihang ina. Ngayon, sa mga mata nila, isa lang akong walking ikin. Well, sayang naman sila. Mula ngayon, ang A-kid na ito ay may isa lang customer, ako. Nang hindi niya makuha ang gusto niya sa pamamagitan ng pagiging mabait, agad na nagpalit si Jessica sa paglalaro ng marumi. Iyon ang kanyang ginagawa. Ikalat ang mga chismis at siraan ako sa likod ko. Ilang araw pagkalipas, nagsimula ang mga tawag mula sa mga kamag-anak. Pagkatapos ay tumawag ang anak ng aking distant na pinsan, bumubulong, "Tita," sabi ni Matt, hindi pinag-isipan ni Jessica ang mga bagay-bagay. "Huwag mong dibdibin. Pamilya kayo, pag-usapan niyo ito." Nag-aalala kaming lahat na mag-isa kang nakatira. Sa likod ng lahat ng salita nila ay ang parehong mensahe. Ako, ang mother-in-law, ang dapat sisihin. Hindi ako mapagparaya, malamig ang puso at petty. Sumabog ako sa mga bata dahil sa isang maliit na bagay at inabandona ko ang anak ko. Habang nakikinig sa mga baluktot na bersyon ng katotohanan na ipinapasa sa kanila ni Jessica, galit na galit ako. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Hindi ko sinayang ang oras ko sa pakikipagtalo sa mga taong hindi alam ang totoo o nagkukunwaring hindi alam. Sa mga kamag-anak na mukhang tunay na nag-aalala, sinabi ko lang, "Salamat sa pag-aalala sa akin. Okay lang ako. Kailangan ko lang ng katahimikan." Pero sa mga tumatawag para pagalitan ako sa ngalan ni Jessica, hindi ako nagpigil. Ay! Hindi madali para sa kanya? Sino ang nandyan noong hindi madali para sa akin? Gusto niyang tumira ang kanyang mga magulang sa bahay ko. Okay. Pero bakit niya inaasahan na gagamitin ko ang pera ko para bayaran ito? Hindi ba pinaghirapan ang pera niya? Kung isa siyang mabuting anak, bakit hindi ninyo bayaran ang mga magulang niya? Kaya, nagsimula akong sistematikong mangalap ng ebidensya. Nag-scroll ako sa mga lumang text messages, hinahanap ang lahat ng pagkakataon na ipinapahiwatig ni Jessica na dapat akong magbayad para sa mga bagay-bagay para sa kanya o nagrereklamo na hindi ako mapagbigay. Tinawagan ko rin ang isang dating kapitbahay na kaibigan ko pa rin at tahimik na nagtanong kung ano ang nangyayari sa bahay matapos akong umalis. Gaya ng inaasahan ko, nakinig ako sa mga reklamo tungkol sa kung paano ako pinag-uusapan ni Jessica at nagmamayabang patungkol sa kung paano niya makukuha ang bahay balang araw. Ipinadala pa sa akin ng kapitbahay ko ang isang maikling voice memo na kinuha niya kay Jessica na nagrereklamo sa driveway. Tinawagan ko rin ang isang lumang kaibigan na retiradong abogado. Humingi ako ng payo tungkol sa estate law, property rights, at defamation. Hindi ako nagbabalak na magdemanda. Gusto ko lang malaman ang mga karapatan ko. Kailangan kong maging handa. Kailangan kong magkaroon ng kapangyarihan na protektahan ang aking sarili at lumaban sa kanilang mga kasinungalingan. Kung gusto nilang magbato ng putik, malalaman nila na hindi ako tatayo lang doon at tatanggapin ito. Si Jessica, na gumagastos pa rin ng pera na parang tubig, ay mabilis na nagdulot sa kanila ng utang. At ang pagkakaroon ng kanyang mga magulang doon ay hindi lang isang financial strain. Ito ay isang cultural clash. Sanay ang kanyang mga magulang na matulog ng maaga at bumangon sa madaling araw, habang si Jessica at Matthew ay nagpupuyat para maglaro ng video games o mag-scroll sa kanilang mga phone. Gusto ng kanyang mga magulang ang simpleng pagkain. Gusto ni Jessica ng spicy takeout at nagrereklamo na walang lasa ang lutuin ng kanyang mga magulang. Sobrang tipid ng kanyang mga magulang at patuloy nilang pinagsasabihan si Jessica tungkol sa kanyang wasteful na pag-ugali sa pamimili. Sa una, sinubukan ni Jessica na magpanggap na masaya, pero hindi ito nagtagal. Nagsimula siyang magreklamo kay Matthew na ang kanyang mga magulang ay isang pasanin at nalulunod sila sa mga bayarin. Si Matthew, na nasa gitna, ay miserable. Isang gabi, nagpakita siya sa apartment ko. Mukha siyang pagod. Ang kanyang mga mata ay lumubog. Hindi siya nag-ahit ng ilang araw at gusot ang kanyang t-shirt. Nang pumasok siya,
Napuno ng luha ang kanyang mga mata, at sinabing, Mama, hindi ko na kaya. Nagreklamo siya tungkol sa kung gaano ka-unreasonable si Jessica, kung gaano kahirap ang kanyang mga magulang, kung gaano ka-stressful ang buhay. Sa wakas, nag-breakdown siya, umiiyak at nagmamakaawa, Mama, bumalik ka na. O kaya pautangin mo na lang ako ng pera. Hindi na namin kaya. Guguho ang buong pamilya. Habang tinitignan ang anak ko na haggard at broken, kailangan kong aminin na nakaramdam ako ng awa. Anak ko siya, laman.